Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Ayan, malakas pa po mga kapatid. Ayan, hallelujah. So tayo po ay magpapatuloy, we have our brand new um, season, and that's what we called Don't Stop Believing. Ano po? Can we flash it na? Ano po? So, ano ba yung tinatakal natin dito? Marami po tayong tinatakal dito. So, na truly, that our faith, mga kapatid, in sa ating Diyos ay hindi talaga easy. Amen? Hindi po talaga madali. At marami talaga tayong haharapin, marami talaga tayong dadaanan na mga pagsubok, mga storms at mga trials sa ating pananampalataya. Kaya ang sinasabi ni Lord sa atin, for us not to stop believing, because one of the great factor, mga kapatid, ng ating buhay bilang isang Kristiyano is our faith to Him. Amen? Amen po ba? Kaya, nung bumaba si Jesus, isa yon sa mga pinagdiinan niya na naturo sa mga disipulo at maging sa lahat. Amen po ba? Yung pananampalataya. Yung hindi sa pananampalataya na hindi yung paniniwala lamang, hindi yung paniniwala lang, kundi yung talagang pananampalataya na kahit imposible, kaya nating paniwalaan. Bakit? Kasi na kay Jesus yung ating pananampalataya. Amen po ba? So marami po tayo mga pinag-usapan diyan, at kung makikita natin sasabihin, just have faith, just believe in God, no? Pero actually, kung titignan natin, sana nga nawa nga ganon lang kadali ang maniwala at manampalataya sa Diyos. Amen po ba? Bakit? Kasi totoo po mga kapatid na napakahirap maniwala at manampalataya sa Diyos. No? Napakadaling sabihin natin, hindi, maniwala ka lang kay Lord, manampalataya ka lang kay Lord. Pero pag nandoon ka na sa situations na tinetest ka ni Lord doon sa paniniwala mo sa Kanya, sometimes talaga nag-fail tayo to believe in Him. Amen? Kaya sometimes we tend to do an actions in our own decisions. Amen? Kasi nga, nawawala yung belief natin sa Kanya, although may belief tayo. Amen? Kaya yan yung gusto ni Lord na buksan sa atin for this weeks, na mapag-usapan natin at I pray, katulad ng panalangin ko po, mga kapatid, na sa ating pakikinig ng teachings na ito, na nanggaling kay Lord, katulad ng gusto ni Lord na ibigay sa atin, ay ma-improve natin yung belief natin sa Kanya. Kasi it is very impossible for us to walk in this earth faithfully to the Lord without believing Him. Amen? Makikita po natin. Ano po ba yung mga facts? May mga hindrances at may mga factors na tayo na sinabi niya. Ano ba yung mga bagay na nakakapag sa ating believe sa ating Panginoon? Ano yan? Yung number one, ang sinabi natin, yung facts. Amen? Yung last week na tinakal natin, yung mga facts talaga na ito, yung mga reality talaga na ito talaga yung mga minsan talagang nakakapag-hinder sa atin sa ating belief kay Lord, or nakakapag-reduce ng ating belief kay Lord. Amen po ba? 'Di ba? Paano ka nga pala yamanin ni Lord, hindi ka nga nakapagtapos ng pag-aaral. 'Di ba? May mga ganyan, no? Pero yun yung facts, pero it doesn't mean that yun yung reality, yun na yung panghahawakan mo. Amen. Because our God is a God of impossible. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ano po yung mga pag-uusapan natin diyan? May mga delays, pero we will not continually hindi tayo ang tawag dito, hindi tayo titigil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon kahit may delays, kahit may storms. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay karapat-dapat panampalatayanan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya anong sabi sa atin ng Lord? Don't stop believing. Kanino? Kay Lord. Amen? Kaya ano yung pag-uusapan natin ngayon? And we found out, mga kapatid, sa ating pananampalataya, nahapyawan na ito ng mga men's kahapon So, masaya kami nag-uusap kahapon. Amen po ba? Ako lang talaga yung pinaka-thunder sa kanila. Parang napansin ko, parang ako lang ata lang yung walang dito. Pero anyway, pero masayang kasama yung mga katatayan natin. Marami tayong natutunan, Yung mga kaya I encourage every tatays to
to strengthen, makipagpalakasan tayo sa ating pananampalataya. Kaya kahapon nahapyawan na po namin ito, no? Sa ating pananampalataya, truly that it takes faith to obey God. So talagang totoo po, mga kapatid. For example, nanampalataya ka muna bago ka sumunod kay Lord. Amen? Kasi kung susunod ka kay Lord nang walang pananampalataya, wala. For example, bibigyan ko po kayo ng example. Magtatides ka. Ay, kailangan ko magbigay ng 10%. Without no guarantee ba't ka magbibigay? Ba't ka magbibigay linggo-linggo? Bakit ka, para saan? Para saan ba? Para saan ba? Para saan ba yung offering? Para saan ba yung offering para sa mission? Para saan ba? 'Di ba? Pero because you have faith that you are doing this for the Lord, you obey. Amen? For example, tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior. Para saan? 'Di ba? Totoo na makikita mo ba talaga yung salvation mo? Makukuha mo ba yung pagtanggap mo kay Jesus? Biglang may susi ka agad sa langit na physical mahahawakan. Teka, susi ko to sa langit, 'di ba? 'Di ba? Walang ganon. Pero bakit mo tinanggap si Jesus? It takes faith for you to obey God. Amen. Yung faith mo muna ang mauuna para makasunod ka sa Diyos. And it is katulad na sinabi dito, alam mo, it takes obedience to grow in faith. Amen? At yung pag-obedience mo naman, yung pag-obey mo naman, kagaya ni Abraham at kagaya ng mga ibang mga character sa Bible na sinabi natin, yung obedience mo naman sa Diyos, ito naman yung magpapalago sa iyo sa pananampalataya mo. Amen? Kaya the more that you will obey God, the more that you will grow in your faith. Amen? And the more that you will disobey God, the more that it lessen your faith. Kaya may mga times na natatakot ka na. May mga times na ikaw na yung uma-action at hindi na si Lord. Kaya ano nangyayari? Napapagod ka na, naboburnout ka na. Kaya ano nangyayari? Lumalayo ka na kay Lord. Bakit? Kasi nga may disobedience. And the more that you disobey the Lord, the more it lessen your faith. But the more you obey the Lord, the more it grows your faith. Alam mo it takes faith to obey God. And we cannot totally, mga kapatid, obey the Lord without the faith. Kahapon po, binuksan ko po, inana po namin yan, pinag-usapan po namin yan kahapon. Kasi nasa Acts po kami noon nung nag-huddle ang mga apostles, according with the Paul, and si Barnabas, at may mga narinig sila mga maling turo, at kinorek nila 'yon. So pinag-usapan nila 'yon. So talagang kasi mga kapatid, yung pananampalataya, kaya tinuro to ni Lord para makasunod tayo sa kanya. For example, yung sinabi ni Lord, Peter, do you want to follow me? Anong tawag dito? If anyone desires to follow me, sabi nila, come and deny yourself. Bakit mo gagawin 'yon? 'Di ba? Come, deny yourself, take up your cross so you can follow me. Para saan 'yun, Lord? 'Di ba? Kung hindi ka mananampalataya kay Lord, hindi mo magagawa 'yon, magiging follower ka lang. Yung take up your cross, mga kapatid, yung denying yourself, it has lots of sacrifices to do that. Talagang tatalikuran mo yung sarili mo, tatalikuran mo talaga yung buhay mo para makaharap ka sa Diyos at makasunod ka totally kay Lord. Para saan mo gagawin yon? Hindi mo magagawa yon kung hindi ka mananampalataya ng totoo sa Diyos. Amen po ba? Kaya may mga times na may mga Christians na and yet they cannot sacrifice themselves to the Lord totally. Bakit? Wala nga kasing pananampalataya, pero may paniniwala. Amen? Naniniwala sila na ang Diyos, na si Jesus ay Diyos. Na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay provider. Pero ang tanong, may pananampalataya ba? That's the question. Amen? But because every time that God calls, tumawag ang Diyos at nag-utos ang Diyos, and every time you obey to the Lord, for example, yung mga ganitong klaseng pagtitipon, at hindi natin pinagliliban itong mga ito. Mga kapatid, instead na pwede tayong magtrabaho, amen? Pwede tayong dumobol job, pwede tayong mamahinga, pwede tayong mag-outing, pwede tayong mag-long drive. Pero naririto tayo because we do believe that it is our best offering
And this day is for the Lord. And because you obey to the Lord, at sinabi niya ito sa kanyang salita, it grows your faith. Palakpan nga po natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya bakit tayo nag-a-attend ng mga cell groups, ng Bible studies, ng prayer meeting? Bakit? Kasi pagsunod to sa Diyos. And the more you obey to the Lord, the more you grow in your faith. Amen. Amen po ba? Kaya talagang ready ka in every battles. Bakit? Kasi nga, pagtagal ng pagtagal, pero mo, di ba po sabi natin, the bigger you sacrifice, the larger the fire is. Diba? In every sacrifices, there is fire. Ganon din, in every obedience, there is faith that's growing. Amen? Bakit? Kasi may passion eh. Amen po ba? At hindi ka makakasunod totally kay Lord kung walang pananampalataya muna. Amen? Amen? Bakit tayo magpupuri? Bakit tayo magpupuri? Kasi nga nananampalataya ka sa Diyos na si Lord ang sinasamba mo. Si Lord ang pinupuri mo at hindi yung mga song leaders, hindi yung mga worship team. No, ang galing ni bro, ang galing. Diba? Ang galing tumugtog, ang galing. Diba? Hindi. Kaya ka napalakpak, kaya nakakasayaw yung mga Kristiyano para silang baliw. Kung titignan sila ng sanlibutan, aba, bakit parang mga baliw mga nagsasayawan sa church? Bakit parang mga ganyan sila? Bakit? Kasi yung mga Kristiyano, alam nila, yung ginagawa nila, nananampalataya sila na para ito sa Diyos. But the unbelievers cannot see it. They just seeing what they see. Ano yung sight nila. Pero mga mananampalataya, hindi. Ang kita nila, ang Diyos. Kaya sila nakakapalakpak, nakakakanta, nakakataas na kamay, nakakaluhod, nakakaiyak sa Panginoon, nakakapagpuri, nakakapagsamba. Bakit? Kasi may pananampalataya. Amen? Pag walang pananampalataya, talagang kahit puspos na sila, talagang parang ano ka lang. Bakit? Kasi nga, hindi mo nakikita kung para saan mo ginagawa yan. Pero pag alam mo, kung para kanino yan, at nananampalataya ka dyan, praise the Lord, kapatid. Nararanasan mo ang hindi nararanasan ng iba. Amen po ba? Nararamdaman mo ang hindi nararamdaman ng iba. Amen po ba? And what is that? That is the faith. Amen? That is how important our faith is. We cannot follow the Lord, mga kapatid, praise and worship pa lang yun. We cannot follow the Lord. We cannot sacrifice our life to the Lord without the faith. Kaya taniya po mga disciples, nung sila'y naturuan ng Diyos, ni Jesus, bakit sila nakasunod kay Jesus even if it cost their life? Because of their faith. Amen? Kung walang pananampalataya, wala, magtatago na lang yung mga yun, mananahimik na lang yung mga yan. Pero naniniwala sila na may Diyos. Pero mananahimik na. Pero bakit still nag-commit sila ng kanilang buhay to proclaim the good news, to share the gospel, even if it cost their life? Bakit? Kasi nga, may totoong pananampalataya na buhay sa loob nila. Amen? At sana mga kapatid, lahat tayo hanggang sa dulo, ganon din ang ating pananampalataya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ano pa? Itong pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Ano po? So, sa Matthew chapter 14, verse 22 to 34, alam naman po natin ito yan, when Jesus walked on the water. Amen? So, tanong po, basahin po natin. Immediately, after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake while he sent the people home. Ayan. So, tanong niyo po while he sent the people home, bakit may mga sinend siya sa people home? Ang context po nito, mga kapatid, kakagaling lang ni Jesus sa feeding program. Ano? Siya ay nagpakain lang naman ng libo-libong tao ng tinapay at ng isda. Ano po? At yung miracle na yun, after that miracle, mga kapatid, may mga tira pa, 'di ba? 'Di ba? Yung kung titingnan natin, konti lang yung binigay na tinapay at yung mga pagkain. Pero after that miracle, may mga natira pa. May mga Sharon pa. Pero taniya pa, ang sabi ni Jesus, immediately, tanong mo after daw nun, immediately
after this, after nun, pagkatapos nung gawain na yon, ang sabi ni Jesus, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake. May inutos agad ang Diyos. Amen? Ang sabi ni Jesus, ano daw ang sabi ni Jesus? Mauna na kayo, bumalik na kayo sa bangka, at pumunta kayo doon sa other side. Bakit hindi sinabi ni Jesus, malayo-layong biyahe po yun? O sige, magbaon muna kayo ng pagkain dyan. O kaya, dalahin nyo muna yung isang basket dyan para baonin natin papunta sa ano. Kung mga Pilipino yan, siguro talaga hindi lalagpas. Yung basket na talaga hindi lalagpas yan, ano? Talagang, amen po ba? Siguro talagang hindi Pilipino talaga sila Peter, no? Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Kasi talaga, ang daming tira. Walang inutos si Lord na, okay, magdala kayo ng konting mga makakain natin, ng tubig, para pagdating natin doon, prepared tayo. Di ba? Hindi sinabi ni Jesus. Bakit kaya? Ano po? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Because the disciples is about to enter into the next miracle. At marami mga kapatid sa mga mananampalataya, masyado silang nagiging comfort doon sa miracle na ginawa ng Diyos from the past. Kaya nila hindi maranasan yung next miracle. Amen? Hindi nila maiwan yung present miracle or yung past miracles, kaya hindi nila maranasan yung next miracle. Amen po ba? Eh si Jesus, miracle worker siya. Wherever you go, God can show miracles and signs and wonders if you will believe. Amen po ba? Kaya alam mo, bakit hindi pinaiwan ni Jesus, bakit hindi pinadala ni Jesus yung mga, kahit isang basket lang doon na sobra, kasi madaming sobra po eh. Ano? At pinauna na ni Jesus yung mga disciple. Bakit po? Kasi may gagawin ang Diyos. At alam na ni Lord yan. Hindi pa tapos yung gawain doon sa pag-share ni Lord doon ng gospel doon sa mga libo-libong tao na yun, pinakain niya yung mga yun. Hindi pa tapos yun. Alam na ni Lord yung susunod niyang gagawin doon. At ang susunod niyang tuturuan, yung mga disipulo niya. Amen? Amen? Kaya sabi niya, sige, bumalik na kayo sa bangka natin. At cross to the other side. At ang sabi ni Jesus, nagpaiwan siya. Bakit? While he sent the people home. Tanong mo si Jesus, syempre after the gathering, syempre may kakam, Jesus, sobrang blessed po ako. Syempre baka may mga pinag-pray pa yan. 'Di ba? Hinatid ba niya? Sige po, ingat po kayo mga ganyan. Habang yung mga disipulo, sige lumakad na, una na kayo doon. Wag na kayo magdala ng pagkain, basta una na kayo doon, pumunta na kayo sa bangka at ako nang bahala, ano? 'Di ba? Hindi kasama si Jesus, 'di ba? 'Di ba? Sila lang pinauna, 'di ba? So ano pa? After sending them home, ayun na. He went up into the hill by himself to pray. Yan. Ito lagi si Lord. Matapos niyang isend yung mga tao sa home, anong ginawa ng Diyos after the gathering? Nanalangin. Amen? Tanong mo si Lord, before he start the ministry, before he do a ministry, before he start his day, he prays. Si Lord hindi lang siya nagpe-pray every morning lang. Si Lord hindi lang siya nagpe-pray every morning and evening lang. He prays every time. Amen? Pagtapos ng gawain, naihatid niya mga tao pa uwi. Anong ginawa ng Diyos? Nanalangin, nagpasalamat, nagpuri sa Diyos. Amen po ba? Bakit hindi mo pupurihin ng Diyos na gumawa ng himala? Bakit hindi mo pupurihin ng Diyos na nagsusustain sa'yo? Amen po ba? Hindi mo pupurihin ng Diyos? Ba't di mo pa masasalamatan ng Diyos na nagpapala sa'yo, nagpapalakas sa'yo? Amen po ba? That is Jesus. Jesus prays every time. And the Lord Jesus is teaching us as an example how important the prayer is. That is why the prayer life, mga kapatid natin, kailangan natin palakasin. Amen po ba? Kagaya ng ginagawa ni Jesus. Every time, morning, o kahit ano pa man, bago tayo kumain, bago tayo pumasok, pagtapos ng duty natin, pray. Amen po ba? Bago tayo mag-drive, pray. Amen po ba? Bakit? Kasi
we submit our time and ourselves to the Lord. Amen? And Jesus is the greatest example of that. Kaya yung prayer meeting natin, napakahalaga. Amen po ba? Amen. It strengthens the church. Amen po ba? And heals by himself to pray. Night fell while he was there alone. Tandaan niyo po mag-isa si Lord, mag-isa si Jesus doon, nananalangin, inabot ng gabi. Ano po? Ginabi na sa pananalangin. Amen? Amen po ba? Madilim po doon. Pero si Lord, talagang, si Jesus talagang mananalangin siya, lumipas ng gabi, talagang ginabi na siya, nananalangin pa rin siya. Ano lang, mag-isa lang siya doon. Amen? Nakikita po natin kung ganong kagrabe ang ating Panginoong Yesus. Ano po? Tingnan niyo talagang walang excuse sa kanya pagdating sa kanyang time kay Lord. Nasa ang lugar man siya, nasa ang anumang situations niya, pagod man siya, talagang hahanapin niya talagang presensya ng Diyos. Mananalangin, magpupuri, magpapasalamat siya sa Diyos. Bakit? Kasi he do believe that time is very precious for him. Time is running. Just like what we are experiencing right now. The time is running and the signs is happening. Ano? The revelations and the prophecies are all happening little by little. Kaya anong ginagawa dapat ng mga mananampalataya? Sinisiyasat dapat ang Diyos. Hinahanap si Lord every time. Nagpapalakas kay Lord. Amen po ba? Dapat lagi nating finu-fuel yung faith natin. Dapat lagi tayong talagang hanap kay Lord. Nagpe-pray. Lagi tayo dapat talagang, ito na yung time talaga mga kapatid na nagkakaisa tayo para manalangin, para magpalakas sa gawain. Amen po ba? Bakit? Time is running. Alam na ni Jesus na ang oras niya ay tumatakbo na. At wala siya dapat palagpasin. Amen po ba? Night fell while he was there alone. Walang reason kahit mag-isa lang siya. Amen po ba? Siya'y naroroon, hinahanap ang Diyos, nagpupurit, sumasamba, nananalangin para sa Diyos, nagpapasalamat. Yan si Jesus Christ. Ano pa? Meanwhile, ito na, the disciples were in trouble far away from land. Ito na, may trouble. Ano? For a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. Taniyo po si Jesus, sinend ang disciples. Ito po itong storya. Sinend ang disciples to go back to the other side. That's what the Lord Jesus commanded. Amen? Amen? Go to the other side, ang sabi ni Jesus. Pero after that, meanwhile, the disciples were in trouble. Nagkaroon ng trouble. Anong problema? A strong wind had risen, yung may malakas doon na hangin, and they were fighting heavy waves. Nakakita na po kayo ng storm sa kalagitnaan ng dagat? Kung napanood niyo po yun, may nakapanood po ba dito ng movie ng The Perfect Storm? Di ba yung The Perfect Storm? Kung gano'ng kagrabe yung dinadanas ng barko, ng bangka. Mga kapatid, bangka lang yan Boat lang ang sabi hindi, wala pong Noah's Ark dyan So boat lang yan. Nakasya silang mga disipulo. Di ba? So, hindi siya gano'ng kalakihan. Ano po? At biglang humampas ang malakas na hangin at mga malalakas na waves. Gaano ito nakakatakot? Nakakatakot po. Nakaranas na po ba kayo niyan? Wala pa po kasi experience makasakay sa barko sa bangka nakasakay na po ako pero hindi naman po yung ganyang kagrabe na talagang babagyo, no? Pero yung may bagyo, grabe po kasi nakakita po ako ng mga clips sa movie or sa mga videos, yung mga vlogs na pag nakakaranas yung mga mangingisda ng bagyo sa kalagitnaan ng dagat, talaga nakakatakot po yung hampas ng hangin, di ba? Tapos wala kang ibang makita kundi puro dagat lang, tapos puro alon. Hindi mo alam kung baka biglang may pating na dyan. Di ba? Di ba po? So nakakatakot. So ito yung nararanasan ito yung situations ng mga disciples. So ilagay po natin yung situation natin doon. Ganun yung situation nila. Amen po ba? So tanong ba? May instruction si Lord. Anong instruction ni Lord? Get to the other side. Pero, may obstruction din. Ano yung obstructions? This is the storm. Amen? Alam niyo mga kapatid, all of you, every one of us here,
may plano ang Diyos sa atin on the other side. Pero it doesn't mean that there is promise, there is covenants, there is a promise blessings na binigay ang Diyos. Yung mga iba sa atin baka naka-receive ng prophecies na pagdating ng ganito, talagang magiging maunlad ka, magiging ganyan ka, talagang or may mga warning sa atin, na kailangan natin tanggapin, or may mga prophecies talaga na kiniklaim natin. At may mga kiniklaims tayo ng promise ni Lord sa atin. Amen po ba? Plans to give you hope and a give future. Kiniklaim natin yon. Amen po ba? At we will not be the tail, but the head. Amen po ba? Kiniklaim natin yon. Pero alongside of that promise, laging sa paglalakbay natin for the other side, there will be storm. Amen? Look at the time of Moses. Tingnan niyo po yung time ni Moses. Yung time po ni Moses, ang sabi nila, sige, pinangakuan sila that ilalagay sila ng Diyos sa promised land. Yung promised land po, napakagandang lugar, napakamatabang lupa, na kung bubuhatin yung ubas daw, bubuhatin ng 2 tao yung bunga ng ubas. So talagang napaka pinagpala yung lupang yon. Pero bago po, kasi sila inaalipin sa slave sila sa Egypt. Pero bago nila makuha yon, anong dinanas nila? Pinadaan sila sa wilderness ng Diyos. Bakit si Lord, nangako siya, hindi niya na lang siya gumawa ng isang magandang daan at short distance? Para nandun na yung blessings. Bakit kaya? Ano po? Yan yung pag-uusapan natin ngayon. What we're going to talk about this is hope on the storm. Amen? Mag-umpisa na po tayo, ha? Amen? Amen? Mag-umpisa na po tayo, ha? So, hope on the storms. Meron talagang pag-asa at merong daan even you are in the midst of your storm. At ano ba yung daan, pastor? Ano ba yung pag-asa dyan, pastor? Paano ba kami makakakita ng pag-asa in the middle of the storm? Amen? Maybe some of us right now here ay nakaranas ng storm in our life. Or talagang tayo yinanig. O baka hanggang ngayon, may dinadanas kang storms sa situations mo ngayon. Pero ano sabi ni Lord? Merong pag-asa. Merong daan sa kalagitnaan ng iyong bagyo sa buhay. How strong the storm is, it doesn't matter. Ang sinabi ni Lord, may daan anak at may pag-asa sa kalagitnaan ng bagyo. Amen? So tanong niyo pa, bakit kailangan padaanin yung mga disciples? It is because may preparation si Lord. Gusto ni Lord, pag cross mo to the other side, prepare ka. Gusto ni Lord, pag cross mo to the other side, equip ka. Gusto ni Lord, pag cross mo to the other side, ready to battle ka. Because you will cross to the other side, not just to enjoy the blessings, not just to enjoy the promises, but to fight the battles. Because we are in the battleground and we are not in the playground. Amen po ba? Kaya hope on the storms. Ano po yan? Ang sabi sa Matthew chapter 14 verse 20 to 24, sa 25 na to, about 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them. Taniya po Jesus came toward them walking on the water. Taniya po Ang sitwasyon, sila'y takot sa sitwasyon, sila'y takot sa surroundings. Bakit? Madilim, malakas ang hangin, malakas ang alon, kasi gabi na po di ba? Sabi kanina, ginabi na si Jesus. So madilim na. So nung kadiliman na yon, lumakas ang hangin, lumakas ang alon, so parang bumabagyo. Parang tsunami ang dating nito, yung mga talagang yung sa perfect storm, yung talagang parang pag inanod yung pag sumalpok yung bangka sa alon, yung parang tataob sila. Yung mga ganon. So ganon yung sitwasyon. So itong mga to talagang nananalangin ito. Panginoon Jesus, nasa na po kayo? Nasa na po na kayo, di ba? Lord, di ba? Nananalangin na ito siguro mga to dahil natatakot na. Pero about 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them. Madaling araw na po yan, madilim. Jesus came toward them walking on the water. Pag nakakita ka ng ganong sitwasyon mo at may naglalakad sa tubig, anong mararamdaman mo?
Naku po, di ba? Di ba? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Di ba? Di ba natatakot ka? Di ba matatakot ka talaga? Kaya naiintindihan nyo na po ang disciples, di ba? Naiintindihan nyo naman po sila, di ba? Siguro kung kayo rin po nandun, baka, sino po yun? Sino yung naglalakad sa tubig, di ba? Baka makakita ka ng gano'n. Di ba po ba? So, si Jesus, nagpakita sa kanila, Jesus came toward them, walking on the water. Wala pa pong magic nan, mga kapatid, ha? Wala pa pong entertainment show niyan na paglipat mo sa channel, may magic show. At hindi pa sila nakakita ng taong naglalakad sa tubig. At ito si Jesus, sa dami-rami ng daan na pagpapakita nila, pwede naman biglang, andyan agad si Jesus. Pero bakit si Jesus? Mga disipulo. Di ba? Di ba? Lumalapit na handa sa kanila at naglalakad sa tubig. Bakit? Bakit po? May reason. At yung reason, eto na. Titingnan po natin. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. Tignan niyo po ha. Nung nakita ng disciples si Jesus, they were terrified. What is the storm? The storms in our life, it brings us fear. The storms in our life, it shaken us. And it brings us fear. Amen? Kaya ano nangyari sa mga disciples? Dahil they were too focused on the storm, sa situations nila, they were terrified when they saw Jesus Christ. In their fear, tanin niyo po in their fear, they cried out, it's a ghost. Kaya mga kapatid, especially sa ngayon, sa generation natin ngayon, huwag na kayo manonood ng horror. Ano? Baka akala mo pag kilos ni Lord yun, sinasabi mo pa multo. Di ba po? Amen po ba? Tanan po, sa takot nila, they were terrified in their fear. This is one of the fact about yan, mga kapatid. Whenever that fear comes, enter into ourselves, hindi natin kayang kilalanin ang Diyos. Pag may takot sa atin, hindi natin ma-recognize ang pagkilos ng Diyos. Hindi natin maranasan ang pagkilos ng Diyos. Bakit? May takot sa'yo. That is why may mga times kang namimiss. May mga times kang napapalagpas. Bakit? Natatakot ka. Natatakot kang magtiwala kay Lord. Kaya doon sa storm, mga kapatid, hindi po pinadala ni Lord yung storm ha. Inalaw ni Lord yung storm. Amen? Hindi sila inilagay ni Lord sa storm, inalaw ni Lord yung storm kasi may purpose. May gustong ituro ang Diyos sa mga disipulo at may gustong ituro ang Diyos sa atin. Amen? Andiyan pa po ba kayo? So, tanong niyo pa, doon sa storm, it brings fear. And if that fear, mga kapatid, napapokus ka doon sa fear, you will never recognize the works of the Lord. Hindi mo talaga makikilala agad-agad ang Diyos. Pag ang takot nandidiyan, mahirap mong makilala at ma-recognize ang kilos ng Panginoon. Tanya po, in their fear, they cried out, it's a ghost. Pero si Jesus Christ, lagi nilang kasama. Amen po ba? Si Jesus Christ, kakasama lang nila kanina sa ministry. Tapos because of the storm, because of the situations, at naglalakad si Jesus sa dagat, anong nakita nila? Multo, hindi si Jesus. Amen? Amen, nakukuha po natin, nakikita po natin. Ano po sabi? But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid. He said, take courage, I am here. Yan. Yan ang sinasabi sa atin ng Lord lagi. Ano? For us not to be afraid. Whatever situations you have, whatever storms you have in your life, sinasabi sa atin ng Lord, huwag kang matakot. Take courage. Bakit? Bakit daw huwag tayo matakot? Bakit daw huwag tayo matakot? Kasi, nandidiyan siya. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Kaya hindi tayo, anumang sitwasyon ng buhay, anumang lala ng sitwasyon, anumang lala ng bagyo sa buhay, huwag tayong matakot. Bakit?
Kakapusin man sa bill, kakapusin man, ano man, wala na tayong paghuhugutan ng pera, o may sakit man, malalaman ng sakit, wag tayong matakot. Bakit? Ano sabi ni Lord? Take courage. Bakit? Because I am here. Nandidiyan ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Anong sabi tanong mo? The storm reveals your greatest fear. Katulad po ng sabi natin kanina. Amen? Talagang yung mga bagyo, it reveals your greatest fear. At ano pa? Your greatest fear is the birthing place of a great faith. So, tanong niyo ba, yung greatest fear, minsan yung storm talaga, nagagamit yan ng kaaway to brings out your fear. Sabi, okay, takot ka dyan, sige, diyan kita atakihin. Takot ka pala mawalan ng pera, sige, tatanggalan kita ng pera. Takot ka pala mawalan ng trabaho, sige, pagre-resigning kita. Ano? Mga ganyan, ha? Sige, sasapian ko itong mga katrabaho mo para tirahin ka ng tirahin para mag-resign ka dyan, di ba? Di ba, mga ganyan? So, dahil nakita ng demonyo, takot ka doon, takot ka palang bumaba ang grades mo, sige, patutulugin kita lagi pag ano. Di ba? Ganda? Nakikita ng demonyo na natakot ka doon at nakita ng demonyo ito, anong gagawin ng demonyo? Sasakyan niya ito. Kasi dito sa fear mo, dito ka mapapalayo kay Lord eh. Isa ito sa mga tools ng enemy para hindi natin maranasan yung pagkilos ng Diyos. Ano yon? Yung fear natin. And every time we fear, mga kapatid, every time we fear something, talagang hindi natin totally mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Amen? Kasi may takot. Hindi mo ma-recognize yung presence ni Lord. Bakit? Kasi may takot. Amen po ba? Kaya although yun yung design ng enemy, yun yung plano ng enemy na to bring out your fear in the storm, para matakot ka. Pero ang storm din, mga kapatid, ginagamit din ng Diyos para what? Your greatest fear is the birthing place of a great faith. Amen? Yes, nagagamit ng kaaway ang storm to down you, to push you down, and to pull you down. Pero ang storm din, nagagamit din ng Diyos kung tama ang response natin sa storm to birth place of a great faith. Para sumibol yung napakalaking pananampalataya after that storm. Amen? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya alam mo kaya si Lord talaga minsan inaalaw niya yung storm, yung challenges, bakit? To strengthen you. Tanong niyo po, alam niyo yung eagle, di ba eagle ang isa sa mga inaano sa atin. Ang eagle po, di ba? Hindi ka makakita ng eagle na kung lumipad parang maya. Alam mo yung maya, di ba? Yung dito lang, di ba? Yung mga maya bird, yung mga maliliit, or yung mga lovebirds, di ba? Yung mga ganon. Hindi sila ganon lumipad. Kung lilipad ang eagle, talagang mataas yan. At napaka-sharp ng eye nila para sila makakita ng object kahit sa malayong lugar, di ba po? Nakakita na po kayo ng eagle na lumilipad sa tuktok ng di ba? Ang taas po, halos gatuldok na lang yung eagle po. At ito pa po ang isa sa mga great factor ng eagles. Ang eagles po, ganito siya. Every time that there is storm, yung lakas ng wings niya, di ba? Gagamitin niya yun to glide. Hindi niya lalabanan yung storm, sasabayan niya lang yung storm para umakyat siya sa storm. At hanggang sa maging baba niya na yung storm. Di ba? Ganun ang gusto ng Lord sa atin. Nasa storm natin, hindi tayo bugbugin ng storm, kundi lagpasan mo yung storm mo. At malalagpasan mo yon sa tulong at biyaya ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano pa? Sa Matthew dito naman sa chapter 28, Then Peter called to him, Lord, if it's really you, tell them to come to you. Ayan. Walking on the water. Tanay po si Peter, sa lahat ng disciples, si Peter yung iba yung response. 12 sila, but only one responds in the impossible things. Ano ba? Walang tao ang nakakalakad sa tubig. Pero dahil si Peter, tanong nyo kasi may doubt siya kaya nga may if. Diba? Sige nga, Lord, kung ikaw talaga yan, diba? Kung ikaw lang naman talaga yan, Lord, tell me to come to you walking on the water.
Yung sinabi niyang yon, marami naman pwedeng paraan upang ma-recognize niya talaga na si Lord yon. Pero yung sinabi niya to ask the impossible things, mga kapatid, it takes faith. Amen? Yung ikaw ay humingi sa Diyos ng imposibleng bagay, it takes faith. Amen? Kaya tanong niyo ba, ano bang sabi? Yes, come! Jesus said, so Peter went over to the side, the boat, and walked on the water toward Jesus. Tanong niyo sa lahat ng tao na nabuhay, bukod kay Jesus, kasi si Jesus po, Diyos naman siya eh. Di ba? Si Jesus nagkatawang tao, pero talagang ibang klaseng, hindi perfect human. Ano po? So, Jesus said to Peter, sa lahat ng taong katulad natin, si Peter lang ang nakalakad sa tubig. Bakit? May pananampalataya. Amen po ba? So Jesus said, so Peter went over to the side of the boat and walked on the water. Tanong niyo po, nakakalakad siya, nakatungtong siya sa tubig, nang ang surroundings niya ay storm. Imagine niyo kung gaano kalakas yung mga alon na humahampas. Hindi lang po still na tubig yan. Kung imagine niyo na payapang-payapa yung tubig Malakas po yung mga alon, malakas yung hangin, at napakagrabing situations yung surrounding, madilim. Ano po? Pero although that, ang sabi ni Peter, sige lalakad ako sa tubig, Lord, kung ikaw talaga yan. Ano po? So lumakad siya. Ano po sabi? But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Ang sabi niya, save me Lord, he shouted. At nabuo ang isa sa pinakamaiksing panalangin sa Bible. Ano po? Tanay po nung nakita daw niya yung lakas ng hangin at ang alon, lumubog siya. Bakit? Napa-focus sa storm. But when the time that he is focusing on Jesus, nakastand siya sa tubig. Pero the time that he focused himself on the storm, lumubog siya. At anong sabi? Sumigaw. Anong sabi? Save me, Lord. Amen? Tanay po Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith. Jesus said, why did you doubt me? Mga kapatid, ayaw ni Lord, lagi, ito ang laging correction niya sa mga disipulo niya. Yung tayo ay magkaroon ng maliit na pananampalataya. Alam mo ba, hindi po madaling, katulad sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, hindi po madaling maniwala kay Lord Hindi madaling maniwala kay Lord, especially when you're in the situations of troubles and difficulties or strong winds or talagang storm ng buhay. Hindi po madaling maniwala kay Lord. Pero itong sinasabi ni Lord sa atin, despite of all that, maniwala tayo na Diyos siya. And that He is with us. Amen po ba? Tanong po, why did you doubt me? Sabi niya, kasi every time na yung pananampalataya natin ay pinahihina natin at gumagawa na lang tayo ng mga bagay na talagang nilalamon na tayo ng takot, nilalamon na tayo ng pag-aalala o ano bang bagay. Yung lagi tayong malalahanin, yung lagi tayong matatakutin, yung lagi tayong balisa, sa mga problema. Hindi po nakalulugod sa Diyos yan. Remember this, church. The fear did not come from the Spirit of the Lord. Hindi po nanggaling sa Espiritu ng Diyos ang espiritu ng takot. But rather saan? Sa kaaway ito. Kaya ginagamit itong tool ng kaaway para ikaw ay pahinain ng iyong pananampalataya. Para hindi mo maranasan ng Diyos. Para hindi mo maranasan ng pagkilos ng Diyos. Bakit? Kasi nga, gusto ng kaaway to pull you down. Pero ang gusto ng Diyos, despite of your fear, pagtagumpayan mo yung fear mo and strengthen your faith for you not to disbelieve the works of God. Amen? Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Ano pa? When they climbed back into the boat, the wind stopped. Ayun na, pinatigil na ng Diyos. Then the disciple worship Him. You really are the Son of God. They exclaimed. Mayroon po tayong dalawang pag-uusapan dito. So, one of the factors dito sa nakita natin, sa faith natin, towards Jesus, number one, is to walk on the water. Yung nakita po natin sa situations kanina, mga kapatid,
may isang lumakad sa tubig. Pero hindi lang dahil si Peter lang yung lumakad sa tubig, yung mga nanatili sa bangka, mga kapatid, ay i-disgraded na natin or parang i-downgrade na natin. Hindi po. Mahirap din pong manatili sa bangka. Amen? Kaya may walk on the water, ano pa isa? Stay on the boat. Tingnan niyo po maraming inutos ang Diyos sa mga tao na hindi sinunod ng tao. Bakit? Natatakot sila. Nung time na sila ay sinalpok ng malaking alon, pwedeng ang response ng disciple, bumalik na tayo, nangangalib na tayo dito, bumalik na tayo. Di ba po ba? Pero ang mga disipulong ito, still stay on the boat. Amen po. Nakikita po natin. Kaya yung action ng mga disipulo, may faith pa rin doon. Kaya lang, yung pananampalataya na napunta kay Peter, yung meron kay Peter, nagkaiba lang yung response ni Peter. At may natutunan tayo sa storya ni Peter sa nangyari sa kanya. Kaya tanong po walk on the water or stay on the boat. Anong gusto lang ng Diyos? Huwag lang tayong magkikwit. Amen? It's either when the storm is there, we can walk on the water, or we can stay on our boat. Huwag lang tayong hihinto. Huwag lang tayong tatalikod sa Diyos. Huwag lang tayong lalayo sa iglesia. Huwag lang tayong lalayo sa family. Huwag lang tayong tatalikod sa pagkilos ng Diyos. Amen po ba? Bakit? Kasi ang source ng lahat ng bagay na ito ay ang Diyos lamang din. Amen po ba? Kaya kung ano yung mga sinabi sa atin ni Lord, panghawakan natin yon. Kung saan tayo ni Lord, doon tayo. Amen po. Huwag tayong gumawa ng sarili nating commandments. Or huwag tayong gumawa ng sarili nating instructions. Kung ano yung instruct ni Lord, kung ano yung pag sinabi sa atin ni Lord, doon lang tayo. Kasi alam mo, yung mga disciples, ano ba lang sabi ni Jesus? Go to the other side. Di ba? May storm man, pero nanatili sila sa boat, hindi sila bumalik, hindi sila nag-stop. Hindi sila, magtalo na tayo, punta na sa pangpang. Di ba? Walang galon. Anong ginawa nila? Nag-stay on the boat. At nung nakita nila si Jesus, may isang nag-stand out. Lord, sige kung ikaw nga yan, talaga palakarin mo ako sa tubig. Di ba? Nakukuha po natin. Pero wala kayong nakita sa kanila na nag-quit. Amen? Kaya whatever Jesus has commanded to us, is stay there. Amen? Walk on the impossible things and see the miracles of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tala niyo po ang daming kaya tala niyo mga kapatid, talagang ang Diyos, gumagawa siya ng mga paraan upang tayo ay palaguin. Nanggaling tayo sa Pilipinas, dinala niya tayo dito, may mga iba sa atin, dito pa nakakilala kay Lord, may mga iba sa atin, dito pa talaga in-equip ng Lord. Hindi po nagkataon yun. Ano? Bakit? Because the Lord has sended us to the other side. And bago natin malagpasan yung mga yon, bago tayo mapunta dito, at may mga dadaanan pa tayo. Pero despite of all that, it is a great blessings for us to be all here, mga kapatid. Amen po ba? Bakit? Kasi dito tayo kinakatagpo ng Diyos, kinakausap tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos, may pamilya pa tayo, that's a blessings. Amen po ba? Kaya anong gusto ng Diyos? That the family ay maging center si Jesus. At dahil si Jesus ang center, may love. Ano yon? Faith yun. Amen? Ano pa? Ito yung pag-usapan natin. We should have all a faith to stay. Tanay pa, sa faith to stay, sabi dito, sa Revelations, sa Church of, ano nga ulit yun? Ayan, basta church po yan. Nakalimutan ko yung pangalan. Ayan, Smyrna. Ayan po, sa Smyrna, Church of Smyrna. ang sabi ng Diyos sa kanila, I know your afflictions and your poverty. Yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Tani ba? I know your afflictions and your poverty. Alam ni Lord yan. Kagaya ng sinabi niya sa mga church, alam ni Lord yung sa inyo din. And I know about the slander of those who say they are Jews and are not,
but are synagogue of Satan. Alam ni Lord lahat ng dadaanan mong mga masasakit. Mga storms, mga difficulties, struggles, alam ni Lord lahat yan. Pero ang sabi niya dito, but do not be afraid of what you are about to suffer. Tignan niyo alam ni Lord na may dadaanan kang trials. Di ba? Kaya nga may about to suffer, may dadaanan ka pa daw. Alam ni Lord na may challenges ka pang dadaanan. Pero anong sabi ng Diyos? Huwag kang matakot. 'Di ba? Parang kay Tanggol lang, 'di ba? Huwag kang matakot. 'Di ba? 'Di ba? Amen po ba? Do not be afraid of what you are about to suffer. So tanong niyo talagang si Lord, inaalaw niya talaga yung mga challenges. Inaalaw niya talaga yung mga trials. Bakit? Hindi para parusahan ka. Hindi lang yon, para may ituro sa'yo. Para palakasin ka at para pagpalain ka. Amen? At para mas makilala mo siya. Tanay po I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Yung sabi niya sa church. Ano po? Ang sabi niya dito, be faithful. Amen. Tanay niyo po even to that situations, yung situations po ng Smyrna, ang lala po ng situations nila noon, ng Church of Smyrna. Pero ang sabi ng Diyos, still, be faithful. Ganon din sa atin mga kapatid. Gaano man kalala ang situations natin na sinasabi sa atin ng Diyos, be faithful to Him. Amen po ba? Even to the points of death. Naku, aray ko, di ba? Nakikita po natin to? Tala nyo sino dito kayang mabuhay ng matapat kay Lord kahit hanggang sa dulo ng buhay niya? Di ba? Ang hirap po. Ang hirap po niyan. Di ba? Ang hirap po niyan. At hindi mo magagawa yan, mga kapatid, kung hindi ka magiging be faithful. Kung wala yung pananampalataya, wala yung pagtatapat mo sa Diyos, mga kapatid, hindi mo maaabot itong last point na ito. Even to the point of death. And I will give you life as your victor's crown. Di ba? Dumaan yung problema. Naku, magbabayad na kami. Naku. Bro, may part-time ka ba dyan? Di ba? Di ba po ba? Hindi mo muna antayin si Lord. Hindi mo ba? Hindi mo muna antayin yung pagkilos ni Lord at even at the end talagang nananampalataya kay Lord that He is the provider, that He can use someone or He can use the circumstances to bless us. Amen po ba? Kaya sabi ni Lord, be faithful even to the point of death. Kahit hanggang sa dulo, mga kapatid, sana talaga walang bibitaw kay Lord. Amen? Sana hanggang sa dulo, magkakasama tayong sumasamba sa Panginoon. Amen po ba? Tanong niyo po faith to stay, every time that we say that, eto kasi yung ibig sabihinan, God is in control. Amen? Kaya, tanong niyo yung pananampalataya natin na magstay sa problema, hindi, okay lang yan, lilipas din yan. Control ni Lord ang lahat ng bagay. Di ba po ba? Yan yung mga bagay na nakikita natin at dapat talaga natin nararanasan sa ating pananampalataya. That despite of all the struggles and challenges, meron tayong pananampalataya na manatili at magpatuloy sa Panginoon. Bakit? Alam natin na ang Diyos ang may control pa rin sa lahat ng bagay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano pa? Ito na mga sinabi dito, the faith to walk. Yung sa faith to walk, ano sabi dito? God is the God of impossible. Sabihin po natin, God is the God of impossible. Yung pananampalataya natin na lumakad, mga kapatid, despite on the storm, yung pananampalataya natin na mag-move forward despite on the storm, we are declaring that God is the God of impossible. Amen? Amen po ba? Kaya sabi sa Matthew 14, balikan po natin sa 28. Then Peter called to him, Lord, if it's really you, you tell me to come to you, walking on the water. Sabi ni Jesus, yes, come. Jesus said, so Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. Tanong niyo pa, bakit po ginawa na, bakit po tanong ang sinabi ni Jesus, hindi po si Jesus ang nagsabi na,
O sige Peter, lumakad ka sa tubig para mapatunayan mo na Diyos ako. Hindi. Ang nag-request nun, si Peter mismo. Amen? Hindi si Jesus ang nagsabi na okay, kung para makilala niyo ako, ito gawin niyo to para makilala niyo ako talaga to. Ano? Walang sinabing ganoon si Jesus. Bagkos ang sinabi ni Peter, siya yung nagsabi, siya yung nag-push or nag-insist na Lord, palakarin mo ko sa tubig para mapatunayan ko talaga na ikaw yan. Amen? Kaya mga kapatid, hindi masamang humingi kay Lord ng impossible things. Basta nakaayon sa kalooban niya. Amen po ba? Kaya, kasi minsan, nililimitahan natin yung kayang gawin ni Lord eh. No? Bakit hindi mo hiningin? Bakit hindi mo hingin? Kasi minsan nagdadoubt ka. Mangyayari ba talaga yun? Talaga bang posible yun? Di ba? Ba't hindi mo subukan hingin kay Lord? Kahit imposible. Bakit? Si Jesus yan eh. The source of everything. Amen po ba? Yes, come, Jesus said. So Peter went over to the side, the boat, and walked on the water toward Jesus. At ang sabi dito, God wants you to experience the impossible. Amen? Si Lord gusto niya na ma-experience mo yung mga imposibleng bagay. Ang tanong dito, how about you? Si Lord, gusto niya yung mga impossible things ay ma-experience mo din so that you can see really that He is the Lord. Na kung sino yung sinasamba mong Diyos ay totoo at buhay. Pero kung gusto ni Lord na ma-experience mo yon, ikaw, gusto mo ba? Di ba? Eto ba? Are you ready to face your fears? So in your walk on your storm, walking on your faith, mga kapatid, are you ready to face your fears? Amen? Ano pa? Are you ready to face failures? Mga kapatid, sa mga pag-walk natin sa faith, may mga times talaga na mag-fail tayo. May mga times talaga na mag-fall tayo. But despite of all that, handa ka ba? Or dahil kaya ayaw mong gawin, kasi nga natatakot ka na baka mag-fail ka lang. Amen? Kaya ayaw mo mag-commit sa ministry kasi natatakot ka na baka mag-fail ka lang, baka hindi ka naman talaga makapag-commit. Baka ayaw mo talagang mag-involve sa mga gawain mo kasi baka natatakot baka mag-fail ka lang at the end point. Di ba po ba? Let's face our fears and be ready to the failures. Amen? Kaya nasabi po doon, are you ready to walk by faith? Even if it means you will walk alone. Ayan. Alam niyo po, no, yung mga, handa na ba talaga tayong lumakad sa ating pananampalataya kahit sabihin natin mag-isa lang tayo? Ano yung huy, attend ka ba ng overnight prayer meeting? Yung buong pananampalataya, di ba, yung ganyan. Huy, attend ka ba ng prayer meeting? Ay, hindi eh. Ay, hindi ka rin attend. Siya, wag na rin ako. Di ba? Di ba? Yung approval mo sa kapatid mo. Di ba? Ay, parang yung pananampalataya mo, nasa Diyos na mo, wala sa kapatid mo eh. Ay, sis, attend ka ba ng gawain? Ay, hindi, bro, kasi may ano. Ay, ganun ba? Sige, next time na lang din ako. Di ba? Amen po ba? Kaya ito ang tanong sa atin, handa ba tayo na mag-walk sa ating pananampalataya kahit mag-isa lang tayo? Kahit hindi natin kasama yung kapatid natin, pag sinend ba tayo ni Lord sa isang lugar na tayo lang yung manampalataya doon, handa ba tayong manampalataya pa rin despite of that situations? Na isesend ka ni Lord sa isang workplace na kung saan ikaw lang mananampalataya doon. At ang sinabi ni Lord, maging ilaw ka sa lugar na yon. Handa ka ba? Amen po ba? Kaya anong kailangan natin gawin? Kailangan natin palakasin ang pananampalataya natin. Even if it means you will walk alone, mga kapatid. Kasi hindi ka naman lagi mag-isa. Kasama mo si Lord. Amen po. Baka kagaya ni Peter, lumakad siya. Hindi niya sabi, Lord, sige, palakarin mo kami lahat. Hindi, siya lang mag-isa. Lumakad siya doon. At lumubog siya lang din mag-isa. Amen po ba? At nakakamangha dito, hindi ko alam kung paano siya nakapagsalita doon sa tubig. Siguro, di ba kasi lumubog yun eh. Di ba? Baka pag-ahon niya, di ba? Malakas ang alon. Di ba? Bimahalas yung di ba? Siguro naintindihan na lang siguro ng mga disciples niya kaya sinulat. Ano?
Understood na, kayo naman talaga. Alam mo, mga isulat pa diyan. Hindi na isusulat doon, di ba? Understood na, kayo naman talaga. So, di ba, even if it means you will walk alone, handa ba tayong lumakad sa tubig? Handa ba tayong lumakad sa ating pananampalataya? Yes, mga kapatid, dapat paghandaan natin. At yung paglakad natin sa ating pananampalataya, of course, hindi naman talaga magiging easy. Kaya anong gawin natin? Dapat magpalakas tayo. Magpalakas tayo sa ating pananampalataya. Manalangin tayo, magbasa tayo ng Bible. Anong sabi? Paano natin palalakasin yung pananampalataya natin? Continuously what? Hearing and hearing His Word. Saan natin maririnig yung mga salita ni Lord? Sa gawain niya. Amen po ba? Amen! Ano ba? Sabi diyan, balik tayo dito. Immediately after this, Jesus insisted that His disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake while He sent the people home. Ito na, mga kapatid, tanin niyo po Maganda to Maganda to, tanin niyo po Pinauna ni Jesus yung mga disipulo. So, sino dapat unang makakarating sa other side? Mga disciples. Pero nauna na yung mga disipulo, nakabangka pa. Mga kapatid, nakabangka pa. Pero bakit sa the other side, nung makarating sila doon, sabay-sabay pa rin silang nakarating doon? Amen po ba? Nakikita po natin yung fact ng katotohanan ng Diyos. Pinauna niya yung disipulo, so expect natin na yung mga disciples yung mauna to the other sides. Pero in the long run, in the middle of the storms, nandoon ang Diyos naglalakad at lumalapit sa kanila. Ano pong pinapakita sa atin nan? When God sent you somewhere, mga kapatid, He is always present even in the storms. Amen? Pag ang Diyos sinend ka niya, pinadala ka niya sa Canada, pinadala ka niya sa iglesyang ito, pinadala ka niya kung saan trabaho o saan mang lugar, saan mang gawain, saan mang situations ng buhay mo, sinend ka ng Diyos. He is always present, mga kapatid. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Naiintindihan po natin, mga kapatid, kung ano ibig sabihin ng present? Pag ibig sabihin, mga kapatid, pag present si Lord lagi sa buhay natin, dahil tayo kumikilala sa Kanya, pag laging present ang Diyos sa atin, hindi ka dapat matatakot. Bakit? Kasi everything that you are about to worry, it is there already and prepared na. Yung inaalala mo, yung pinapangamba mo, yung ikinakatakot mo, nandoon na. Bakit? Kasi nga, Jesus is always present. Amen po ba? Kaya napakahirap, mga kapatid. Nung sinabi ni Moses, sinabi ni Jesus, ito po, sabi ng Diyos kay Moses, o sige Moses, punta na kayo sa promised land, pero hindi ko na kayo kasama. Ang titigas ng ulo nyo, sabi ng Diyos. Ang sabi ni Moses, naintindihan ito ni Moses. Ang sabi, Lord, wag mo na kami send doon, hindi ka naman po na kami sasama Amen? Bakit? Kasi naunawaan ni Moses, naunawaan niya, kapatid, ang pakiramdam ng lumakad sa wilderness kasama ang Diyos. Amen? Nasa wilderness sila. Pero hindi nila ramdam yung wilderness. Bakit? Kasama nila ang Diyos. Amen? Pag mainit, may ulap. Pag madilim, may apoy. Pag kailangan ng tubig, may tubig galing sa bato. Pag kailangan ng pagkain, may pagkain. Pag nag-request ng meat, may meat. Saan ka makakita ng ganon? At kung kailangan nila ng sustainer, may sustainer. Bakit? Sa 40 years nilang paglalakbay, hindi naluluma yung kanilang mga suot. Saan ka makakita ng ganong klaseng damit? Kahit LB siguro, hindi tatagal ng ganon. Amen ba? 40 years. Nasa desierto na, ligabukan, naiinitan. Of course, mangungupas yan, maluluma yan. Pero ang sabi sa Bible, hindi naluma ang suot ng mga ito. Kahit yung sandals nilang suot-suot, hindi napudpod. Ay, mas mahal pa sa Nike yan. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Bakit ganun, mga kapatid? Kasi nga lumalakad sila, kasama nila ang Diyos. Kaya wherever God has sent us, huwag tayong matakot, mga kapatid. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod.
Duman man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Kasama natin ng Diyos. Amen? Di ako magkukulang. Di ba? Di ba? Amen po ba? Kasama natin ng Diyos. Ano pa sabi dyan? Never go where God wants you to go without God. Ito naman yung isa sa mga bagay. Ano? Huwag ka naman pupunta doon sa ipinapunta sa ng Diyos nang hindi mo naman siya kasama. Paano po, Pastor? Paano po natin hindi makakasama ang Diyos? Very simple mga kapatid, through our disobedience. Tingnan niyo po si Moses, balikan po natin ulit ha. Ang Diyos nagalit kay Moses sa Israelites. Ayaw na silang samahan ng Diyos. Amen? Ayaw na silang samahan ng Diyos. Bakit? Sa sobrang katigasan ng ulo nila. Amen? Kaya yung disobedience, yung sin mga kapatid, huwag nating maliitin yan. Bakit? Kasi despite in times of your situations na ikay nagkakasala, kasama mo pa rin ang Diyos. Alam ng Diyos at kilala ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Mag-repent tayo sa Kanya. Amen? Amen po ba? Kaya wag naman tayong pupunta sa isang lugar na kung saan gusto tayo mapuntahin ng Diyos nang wala siya. Kasi kung nasaan ng Diyos, kung nasaan ng Diyos, nandoon ang lahat ng kailangan natin. Amen? Kasi ito po, mga kapatid, isa pa. The true goal of faith is not just to receive. Tanda mo ha? Yung isa daw sa mga true goal ng faith, hindi lang para ikaw ay pagpalain, di ba? Manampalataya kay Lord, pagkapalain ka, amen! Di ba? 5,000! Bang! Di ba? Hindi ganon. Hindi po ganon. Di ba? Well, bigyan ng jacket, di ba? Hindi man ganon. Di ba? Manampalataya ka kay Lord, at ikaw ay pagpapalain, hindi lang po. But the true goal of faith is to get closer. To get closer to the Lord. Yung totoong goal ng pananampalataya ay hindi ka lang basta pagpalain, hindi ka lang basta i-sustain, hindi ka lang basta palaguin o paasensohin, o hindi ka lang basta palakasin o pagalingin, kung hindi anong true goal of faith. The true goal of faith is to get closer. That is why the Lord will sometimes allow the storms in your life nang sa ganon ma-realize mo na sa storm na yon kailangan mo siya. Amen? Amen po ba? Yun ang true goal ng faith, mga kapatid. Hindi lang para tayo pagpalain. And because we have faith to the Lord, of course, hindi naman magkukulang ang Diyos. The provisions will follow. Healing will follow. Pero all of that will follow only. Pero the one thing, na pinaka-important thing, kung bakit tayo ng goal, kung bakit tayo kailangan manampalataya kay Lord, bakit? It is because gusto ng Diyos manampalataya at mapalapit tayo sa Kanya. Mas makilala natin siya. Amen? Kaya tanong nyo, bakit sa mga situations, sa mga kung kailan pa talagang malala na yung problema mo, saka isosolve ni Lord. Kung kailan malala na yung sakit mo, saka kapagagalingin ni Lord. Diba? Nagkaroon ka ng stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Saka kapagalingin ni Lord sa stage 4 mo. Di po ba? Talagang inaalaw ni Lord yung mga ganyang bagay. Bakit? Kasi nga gusto niya, pagtagal, mas lalo mo siyang hanapin at mas lalo kang tumibay sa Kanya. Amen? Ano pa? Ito naman, faith to stay is God's draw near. Matapos na po tayo. Can I call the worship team? So, tanong niyo pa, tatawag po ako ng dalawang bata. Pwede ko po bang tawagin si Faith? Can I call Faith? And can I call si Lorraine? Ganito po yan Yung faith to stay, mga kapatid, kunyari ikaw si Jesus. Ayan. Kunyari lang. Ikaw yung provisions, ikaw yung healing, ikaw yung prosperity, ikaw yung salvation of the family. Basta lahat. Lahat, ikaw si Jesus. Tanong niyo po ganito po yan. Yung faith to stay, mga kapatid, ito po kayo, kunyari ito po kayo. Stay, ang goal ng mga disciples, mga kapatid, sumunod sila at nanampalataya sila sa Diyos. Sa kanilang pag-cross sa other side, may storm. Di ba? Ito yung other side May storm silang dinaanan. At nagstay sila doon. Hindi sila nag-backward, hindi sila nag-backslide, hindi sila nagano.
Nagstay sila doon. Amen po ba? And whenever that we stay by faith, mga kapatid, ang sabi dito, si Jesus lumapit sa kanila. Amen? Tanin po natakot sila, of course, sa situations ng kanilang dinadaanan. Malakas na alon, malakas na hangin. Pero despite of that situations, nanatili sila sa pananampalataya nila. Anong nangyari? Si Jesus draws near. Lapit ka sa akin, lapit ka sa akin. Ito yung faith to stay. Amen? Yung faith to stay, lumalapit si Jesus sa'yo. Bakit? Because you have the faith to stay. Amen? Hindi ka bababayaan ng Diyos despite of everything what happens. Kahit gano'ng kalala yung problema, kahit gano'ng kalala yung situations, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Kaya sinasabi ni Lord, huwag kang matakot, anumang situations. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong mawalan ng pananampalataya. Bakit? Kasi nga, si Lord lalapit sa atin. Si Lord, nandiyan lang siya. At magpapakita siya sa atin. Amen po ba? Kaya nung ginawa ni Lord, lumapit siya. Ito naman po, tanin po Yung faith to walk naman, ito naman po. Sige, balik ka ulit dyan. Balik ka ulit dyan. Yung faith to walk, ito naman tayo. Si Peter, hindi siya paparating, hindi siya papunta doon sa other side. Sino yung nilapitan ni Peter? Despite of the middle of the storm, sino nilapitan ni Peter? Si Jesus. Lumapit siya kay Jesus. And because he has the faith to walk, it draw you near to God. Amen? Amen po ba? Kaya mga kapatid, every time that there is situations, kasi itong promise na ito, itong provision, itong prosperity, itong salvation of the family, it will come follow when you are with Him. When you are with God. Amen po ba? Amen po ba? Kaya wag natin, kasi maraming mga tao, nasa gitna na sila ng kaguluhan, ng bagyo ng kanilang buhay. Ang hahabulin nila, etong prosperity, etong promise, etong blessing. Nakakalimutan nila yung Diyos. Amen po ba? Kaya anong gagawin nila? Yung mga tao yun, mapapagod, mababurnout, magbabackslide, manlalamig. Bakit? Wala si Lord eh. Amen po ba? Kaya anong mangyayari sa blessings? Hindi mo ma-enjoy ito. Bakit? Wala si Lord eh. Pero pag inalapitan mo, despite of your storm, lumapit ka sa Diyos, it is very impossible. Yes. But because you ask for the impossible, God can guarantee and God can answer it. Amen po ba? Lumapit ka sa Diyos, and because lumapit ka sa Diyos, you can enjoy the blessings now. Amen? Amen po ba? Kaya salamat po sa inyo. Kaya ito yung sinasabi sa atin mga kapatid ng Diyos. This is how important the faith is. We cannot really live in this world as a Christians, as a true believers of Christ, without the true faith that comes from Him. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen po ba? At ito pa in your greatest fear, mga kapatid, God is there. Amen? At ano pa? In your greatest walk of faith, God is there. At ano pa? When you fail, ito na when you fail on your greatest walk of faith, kahit mag-fail ka, hindi totally talaga 100% pinapangako ko mga kapatid na mabubuhay ka sa mundong ito na nananampalataya ka sa Diyos na hindi ka magkakamali. May mga times na mag-fall ka, may mga times na magdadoubt ka kay Lord. Pero despite of all that, ang sinabi ng Diyos, God will still be there. Amen? Si Peter, nung lumapit siya kay Jesus, nag-fail siya. Napafocus siya sa storm, napafocus siya sa problema, sa surroundings, sa sight. Nakalimutan niya yung faith. Kaya nga si Jesus hindi pwede maging number 2 eh. Dahil ang naging focus ni Peter is yung sight, unti-unti siyang lumubog. Pero hindi dahil unti-unti siyang lumubog, nag-fail siya sa Diyos. Hindi dahil nasaktan niya ang Diyos dahil doon. Hindi na, pababayaan na siya ng Diyos. Hindi po.
nandoon pa rin ang Diyos at handang umalalay sa Kanya. Handa siyang iangat muli at handa siyang yakapin muli at handa siyang iligtas muli at palakasin muli at pagpalain muli kagaya natin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ngayon mga kapatid, lahat ng naniniwala sa Diyos, ang tanong dito, do you believe? Ang tanong dito muli, do we believe to the Lord? Amen? Naniniwala lang ba tayo sa Kanya? O nananampalataya tayo sa Kanya? May paniniwala lang ba tayo sa Kanya? O nananampalataya talaga tayo sa Kanya? That's the question. Do we believe? Or do we still believe? Kaya ang lahat ng nananampalataya sa Panginoon, tumayo ka at palakpakan natin ang ating Panginoon. At aawitan natin ang ating Panginoon. Sasambahin ang Kanyang pangalan. Itataas ang Kanyang pangalan. Hallelujah! 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 Sige po. Hallelujah. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Magtiwala sa iyo kaparaan. Yes. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakila ala. Sige, itaas mo ang kamay mo para sa Diyos. Sa gitna, yes Lord, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, mabuti ka, O Diyos. Yes, Lord. Sa habang panahon, katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo Ang siyang kailangan ko, at kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin. Yes, Lord. Ang iyong dakila nalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat.
worship His name. Despite of your situations right now, how difficult your situations right now, the Lord is telling you that He is present. Hallelujah. Saan manggagaling ang tulong ko? Yes, Lord. Ang tulong ko'y magmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan sa'yo lang, O Diyos. Sa'yo lang ito. Hallelujah. Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di Mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. sa gitna ng bagyo, haawitan kita. Yes, Sa Lord. lungkot at sa saya, Anong pupurihin kita. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. hallelujah. Maglaho man. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Come on, patuloy natin awin na lang natin Diyos sa gitna ng bagyo. Oh, sa gitna ng bagyo. Hallelujah. awitan kita. Sa lungkot at sa saya, Pupurihin kita. ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. maglaho man, O Diyos. Maglaho man ang langit at lupa. Mananatili, O Diyos, ang iyong salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. muli, awitan mo ang Diyos sa gitna. Come on, church. Awi. Yes, Lord. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, Panginoon, At sa saya, Ikaw ay naririyan. purihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong. Yes. mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah. Sige po, continue to pray to the Lord right now. Alam ni Lord lahat ng dinadaanan natin sa oras na ito. Alam ni Lord lahat ng situations natin sa oras na ito. Alam ni Lord lahat ng level of faith natin sa oras na ito. Kung ganong beses kang kadami nag-doubt sa Kanya. Kung ganong beses kang kadaming lumubog because of your fears. God knows it, mga kapatid. And the Lord is waiting for you to pray. The Lord is waiting for you to ask. Whatever it is, according to His will, it will be done.
Sige po, pasalamatan ng ating Panginoon, sambahin ang ating Panginoon, at manalangin tayo sa Kanya. Despite of our situations. Hallelujah. We thank you, O God. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ikaw ang matibay naming sandigan. Hallelujah. Lord, once again we thank you again. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil you prove, and it is already proven, that you are very faithful to all of us. Hindi mo kami iniiwan. May mga times, O Diyos, na maaaring nagdadoubt kami sa iyo. May mga times, O Diyos, na maaaring humihina ang pananampalataya namin. That is why we tend to do it on our own actions. Nagagawa namin yung mga bagay, Lord, sa sarili naming lakas. Sa sarili naming paraan. Because of this losing faith, Panginoon. Because of this having faithless against you. And Lord, forgive us, O God, for not trusting your name. Forgive us, O Lord, kung may mga times na minamaliit ka namin. Forgive us, O God, kung may mga times na minamaliit namin yung mga kaya mong gawin sa amin. Kung sinusukat ka namin, kung nasusukat namin, O Diyos, yung mga kaya mong gawin, patawarin niyo po kami. If we forget that you are an eternal God, that you are a powerful God, and you are the only God who can help us. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Kung may mga times, Lord, na tinetest mo kami, Lord, sa aming pananampalataya, while we are alone and yet we fail, patawarin niyo po kami. Forgive us, O Lord. Sa oras po na ito, Panginoon, hinihiling po namin, Lord, that may you increase the faith of everyone here, O Lord. Help us to practice this faith, O Lord, that during the test and during the storms, Lord, maalala ka namin, manampalataya kami sa iyo, at maniwala kami sa iyo. Kaya Lord, salamat po. Maaring Lord, may mga iba sa amin to, iba-iba kami na situations, hindi namin alam, Lord, ang mga kalagayan ng mga kapatid namin. Panginoon, kung ano man, Lord, ang mga situations, storms of their lives, Panginoon, sa mga oras na ito, yung mga dinadaanan nila, Panginoon, sa oras na ito, mga difficulties and challenges nila sa mga oras na ito, Lord, I pray that may you strengthen them. May you guide them, Lord. May you show them the hope in the storm, and that is true, having faith in you. Kaya Lord, salamat po sa gagawin mo sa amin, dahil mararanasan namin ang iyong himala. Mararanasan namin, O Diyos, ang mga imposibleng bagay, dahil ito'y ibibigay mo sa amin sa pananampalataya namin sa iyo. Kaya Lord, Panginoon, I continue to pray, O God, yung mga kapatid namin, that they're waiting for their papers. Panginoon, praying for their permanent residence, praying for their working permit,
Panginoon, I pray in the name of Jesus, let the favor of the Lord, O God, be upon them in the name of Jesus. At sa pag-process, O Diyos, ng mga papel, Panginoon, mag-process ito, O Diyos, smoothly. Wala nang mga problems or, O Diyos, o ano pang bagay, Panginoon. Kung ito ibigay mo sa kanila, O Diyos, ng malaya, pinagpala, Panginoon, at punong-puno sila ng pag-asa, O Diyos, after all of these situations. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Yung mga naghahanap ng trabaho, O Diyos, nag-aantay, Lord, ng increase. Panginoon, may you give it to them, O God, in the name of Jesus. Lord, yung mga kapatid namin, Lord, na wala pa mga trabaho. Yung mga kapatid namin, O Diyos, na gusto magkaroon ng panibagong trabaho, mas magandang trabaho, O Diyos. Ibigay mo, Panginoon, sa kanila ito, O Diyos, nawa. Nang naaayon sa iyong kalooban, ang trabaho na hindi maglalayo, Panginoon, sa iyo, kung hindi magiging pagpapala sa kanila at magiging pagpapala, Panginoon, sa iba. Maraming salamat po, O Diyos. At ganoon din po yung mga kapatid namin nag-aaral, give them the knowledge and wisdom, and most especially, the fear of the Lord. Maraming salamat po. Pinagpala mo kami, O Diyos, ngayong araw, at mas pagpapalain mo pa kami, O Diyos, sa mga susunod pang panahon. At patuloy mo kaming iingatan, O Diyos, palalakasin at pahahabain ng aming mga buhay hanggang, O Diyos, sa pagdating mo muli sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat. Walang ibang karapat dapat panampalatayanan, O Diyos, kung hindi ikaw lamang. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang nagpo-provide, nagpapalakas, nagpapagaling, at nagpatuloy na umaalalay at naggumagabay sa amin. Kaya ikaw lamang ang Diyos na karapat dapat sambahin. Kaya Lord, aming ipapalakpak ang aming mga kamay at sasambahin ka bilang isang Diyos ng tagapagligtas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Hallelujah. Salamat po.